wish magkaroon ako ng nakita niyo yung signal ng mukha ko. Ayan. Hala. Alam na this. Ganon. Hala, same sis. Donnie pang charis ayun. Having a relationship, you need to find a person who have a stable mind. Oh. Kaya gusto na, sino magiging ka-date mo sa 14? Ano ba 14? Hindi ko alam yun. One ko din po ganyan, apaka-soft-spoken niya. Ganun pa rin naman ako pag nagalit. Yun nga lang. I think medyo naging harsh ako. Sa natural one po kayo nagpapaminti nakapunta. I hope that I can go na this year. Sarado yung clinic. Minsan. Shout out from Bohol. Fernalyn! Hello! Kumusta ka na? Tingnan nyo ang nipis. It's very nipis. So it's important na dapat ano siya, may volume. Ayan. Very thankful ako kasi yung hair ko, ano siya, bagsak lang. Hindi ko rin alam paano mag-add ng volume. Kayo po ba yung nasa blind item? Anong blind item? Wala. Matagal na akong wala sa showbiz. At kahit minsan parang hindi naman ako na blind item. Bukas na po ako magpapabautismo. Ay! Naku, huwag ka na manood ng live ko. Magtalaga ka. Samahan ka nawa. Ayan. Itong bautismo ko, talagang nakikinig lang ako ng mga tanging awit. Hindi ako masyado nakikipag-usap. Gusto ko lang talagang i-feel yung presence ng, syempre, ng kapayapaan ng Diyos, na I'm getting ready to listen to the word and be really prepared kasi I know it's gonna be a life-changing decision, yung baptism. So, you have to be prepared. Ikaw, sino ngayon nagsabi sa akin na nabautismo na niya bukas looben. So, I suggest that you, magtalaga ka, you prepare yourself, and quiet time. You need to focus dun sa, sa happening for tomorrow. So, loobin. Diba? Isa na po kung kaani ba, Ate Ira. Uy, salamat sa Diyos. Nakakatuwa naman. Congratulations. Magpakatibay kayo. At syempre, sabi nga nila Kuya Daniel, diba? Dumarating yung mga kapighatian, yung mga kalumbayan, kabalisahan. Pero, dapat una niyong gagawin is mananalangin at magpakatibay dun sa aral na tinanggap nyo. Hindi tinanggap ng kahit sino pa man. Tinanggap mo siya. So, always remember that and be firm and be steadfast in faith. Kasi there will be tribulations, but if God is with us, who can be against us, diba? Tutulungan tayo ng Diyos na na malagpasan all the troubles, all the challenges in life. Just be firm na God will help you, and wag ma-shake yung faith mo. Yan. So, yan, magtalaga ka na. Magbabay ka na dito sa baka ako pa yung maging hadlang sa bautismo mo. You're so pretty talaga. Oh, talaga naman. Oh. Congratulations, Fernalyn, ha. Samahan nawa ikaw. Ang sakit talaga.
Same tayo ng Sabat. Oy, wow! Happy Sabat sa atin. Grabe kung iisipin mo, Feb na ngayon. March, April, May, June, July, August. God willing. And the next 6 months, ika-5th year ko na. Grabe. Awa at tulang mo. More modest outfit ideas sis. So ngayon. Alam nyo, mga napapansin lang ako minsan talaga dito sa social media. Kapag masyado tayo nagbababad, tapos dami kasi dito na nagsishare ng mga, dito na naglalabas ng mga sama na pupuno na siya ng mga nafollow mo, ng mga same kind of thoughts that you have. For example, when you're sad. Tapos, naghanap ka ng mga, parang nakarelate ka dito. Tapos, the next na mga posts na ganun yung idea or concept of their posts, parang feel ko nako-consume ako ng ganong feelings na nakahatid sa akin nung mga posts na yun. Kasi, recently kasi merong post na about sa I lost my spark. Nakita niyo yun? Yung parang, yung may picture siya ng, slowly losing my spark, parang ganun. Parang, bigla mong i-relate yung sarili mo na parang, kasi ako lately, meron akong mga times na hindi na ako nag-upload. Parang, sabi ko nun talaga, I really enjoy editing, uploading mga videos ko. Tapos, biglang parang feeling ko na wala na yung, kaya hindi na ako nagla-live, hindi na ako masyadong nagpo-post ng mga videos. Kasi parang feeling ko, na wala na yung spark ko to do the things I used to love to do. So, parang hindi na ako ganun ka-happy ginagawa siya. So, parang nung nakita ko yung posts na ganun, parang feeling ko, nakarelate ako somehow. But feeling ko kasi, ewan ko parang nako-consume ako ng mga ganung klaseng posts. That's why, parang gusto ko na din somehow, wag na mag-focus dun sa mga content ng iba. Yun, like, focus just on my own content. Do what I still love. Kaya nga sana, wag na lang natin makita yung mga views kasi baka mamaya, diba, parang dun sa mga content creator, well, baka yun talaga yun din yung, like, batayan ng bakit ka isang sikat na content creator kasi may following ka, meron kang mga matataas na views, and yun din yung reason ba't kinukuha ka ng mga brands. So, if this is your work talaga na parang ito yung secondary income mo, baka medyo masad ka if bumaba yung mga ganun, yung reach mo, like yung sa content mo, parang hindi na masyado siyang napapanood ng ibang tao. So, yeah, parang just keep doing what you love. Siguro, yun ang masasabi ko. Kasi if you're trying to, parang makonsume ka lang ng iba na nakikita mo, baka madamay ka ng emotions na